Okay na po. Okay, maaari na kayo. Salamat po. Ngayon mga bata, para sa ating silid-alituntunin, maaari mo bang masahin, Tia? Alituntunin sa silid-aralan. Iwasang makipagkwentuhan sa katabi kapag nagtuturo ang guro. Panatilihin ang kalinisan sa silid-aralan. Magkaroon ng respeto sa bawat isa. Itaas ang kamay kung nais sumagot at kung mayroong katanungan. Okay, aking bang maaasahan na inyong masunod ang ating silid-alituntunin ngayong hapon, mga bata? Opo! Okay, upang ating malaman kung sino ang liban sa ngayong araw ay aking tingnan ang ating attendance. Okay, ngayong araw ay narito. Ako'y natutuwa sapagkat walang liban ngayong araw. Ibig sabihin kayong lahat ay gustong matuto sa ating aralin ngayong hapon. Bigyan niyo ang inyong sarili ng tatlong palakpak. Ngayon, bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, tayo muna ay magbalik-abal. Patungkol naman saan ang ating talakayan kahapon, Lia? Sure, pagsunod sa mga panuntunang kultural sa pagkain. Okay, upang malaman ko kung upang inyo nga bang naalala pa ang ating aralin kahapon ay magkakaroon kayo ng activity. Okay, maaari mo bang basahin ang panuto? Panuto, sagutin ang mga sumusunod. Sagutan ng P4 lang kung ang pamusapay tama o pagsunod sa mga panuntunang kultura sa pagkain. At M naman yung hindi. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Okay, bigyan ko lamang kayo ng 2 minuto upang sumunod. Tapos na ba mga bata? Opo! Okay, para sa unang bilang, sinong gustong sumagot? Okay, Lia? Lahat ng mga taong kumakain ay isa ang kultura sa pagkain. M po, teacher. Okay, tama. Letter M, mali. Dapat ang mga taong kumakain ay lahat ng tao ay kumakain ay Iba ang kultura. Okay, sa pangalawang bilang, A. Pilitin ang lahat ng taong kumakain ng gumamit ng pagbiyago. Teacher, ang sagot ko po M. Dapat teacher, yung iba kasi nagkakamay lang, kultura po nila yun. Okay, tama. Tayo ay may pagkakaiba-iba ng pamaraan ng pagkain. Okay, sa pangatlong bilang, Lia. Magkaiba man tayo, dapat igalang ang kultura ng iba sa pagkain. T po, teacher. Tama po yun. Okay, tama. Sa pangapat naman na bilang, A. Dapat sundin ang panuntunan sa pagkain na angkop sa iyong kultura. Teacher, di po, tama rin po. Okay, tama. Sa panglima naman, Lia. Ang paggamit ng kubyerto ay naaayon din sa kultura ng mga taong kumakain. Teacher, T po. Okay, tama. Ako'y natutuwa sapagkat inyo pang naalala ang ating talakayan kahapon. Ngayon mga bata, mayroon ako ditong ipapakita sa inyo mga gamit. Ang gagawin niyo lamang ay tukuyin kung ano ang ating hawak. Naunawaan ba mga bata? Opo! Okay, para sa una, ano kaya ito? Teacher, Teacher, kutsara. Okay, kutsara. Saan natin ginagamit ang kutsara? Pagkuha ng pagkakain. Tama, ginagamit natin sa pagkuha ng pagkain. At sa pangalawa naman, ano kaya naman ito? baso, teacher. Okay, tama. Ito ay baso. Ginagamit natin sa Sa pag-inom. Okay, ano naman kaya ito? Table napkin. Or tissue, teacher. Tama, ito ay table napkin or tissue. Pamunas. Ito naman, mga bata, ano kaya ito? Liquid soap. Tama, ito ay liquid soap o pang-linis sa lamesa. Base sa mga gamit na ito, patungkol kaya saan ang ating pag-aaralan ngayong umaga? Ngayong hapon. Teacher, Okay, Ace? teacher, yung mga kagamitan na ginagamit natin sa paghahanda ng pagkain or sa kapag kakain tayo. Okay, tama. Sinabi ni Ace, patungkol ang ating pag-aaralan ngayon ay
Ngayon mga bata, ay mayroon akong ipapanood sa inyo na video. Ang gagawin nyo lamang ay isulat ang mga mahalagang inyong napanood. Our teacher. Ngunit bago yan, narito ang ating layunin para sa ating aralin ngayong hapon. Okay, maaari bang basahin ng sabay-sabay? Layunin, ang mga bata ay inaasahang natutukoy ang paraan ng wastong paghahanda ng mapagkainan, na isasagawa ang wastong pag-aayos ng mapagkainan, na isasaayos ng kapit-apit ang mapagkainan para sa pamilya. Ito ang layunin natin para sa ating aralin ngayong hapon. Ngayon mga bata, ito ang video. Ang kailangan nyo lamang ay manood ng mabuti at makinig dahil mamaya mayroon akong mga katanungan patungkol sa video. Okay, mga bata, patungkol na nga saan ang inyong napanood na video. Okay, Ace? Teacher, base sa video, ang sinasabi or na ano ko sa video na intindihan yung tamang paghahanda po teacher na mapagkainan. Tama, at sa tamang paghahanda na kapag kainan. Ano-ano mga kagamitan ang inyong nakita? Okay, Lia? Teacher, kutsara, plato, tinidor, tissue, baso. Tama. Teacher, tsaka yung palabong Lace. lace mat. Very good. Tama ang inyong mga kasagutan. Ako'y natutuwa sapagkat kayo ay nakikinig at nanonood na mabuti. Upang mas mapalalim ang inyong kaalaman sa ating aralin ngayong hapon ay aking i-discuss ang ating aralin ngayong hapon. Mayroon ba kayong idea mga bata kung ano ang hapagkainan? Teacher, Okay, Ace? teacher yung mapagkainan yan, yung nilalagyan natin ng ating mga, yan yung mga gamit teacher kapag kakain tayo teacher. At doon tayo kumakain po. Mahusay. Ang hapagkainan ay nakakasayat sa mga kakain kung ito ay nakakaayos ng maganda. Ang estilo ng pagsisilbi sa hapagkainan gamit ng mga kupiertos gaya ng kutsara, tinidor kasama na rin ang plato, servilleta o tibol napkin ay nararapat ibagay sa menu at okasyon sa ating mga Pilipino kahit napakasimpleng menu lamang ang inihanda ay ginagamitan ng mga kubyertos kaya napakahalaga na matutunan ang wastong pag-ayos at paggamit nito. Naunawaan ba mga bata? Opo! Okay, Lia, maaari mo bang basahin ang kahulugan ng kutsara? Kutsara, isang kagamitan para sa pagkakain o sa paghahain, isang nakasandok na kasangkapan. Kung saan ang mahabang hawakan nito nakatuwid.
Ginagamit ito sa pagsandok ng pagkain para isubo sa bibig. Kung may sopas o sabaw, gamitin ang gilid ng kutsara ng paiwas sa iyo at higupin ang sabaw ng walang ingay. Okay, ang kutsara ay ginagamit natin sa pagkain. Okay, maaari mo bang basahin ang kahulugan ng tinidor? Tinidor. Ito ay isang uri ng kubertos na binubuo ng isang hawakan na may maliliit na ngipin sa kabilang dulo. Ang tinidor ay pangunahing tampok sa kanluran bilang isang gamit pagkain. Karaniwan itong tinatambal sa kutsara. Ang tinidor ang gamitin bilang pamalit sa kutsilyo kung may puputuling pagkain. Okay, dahil tandaan mga bata, ang tinidor ay isang uri ng kubertos na binubuo ng isang hawakan na may maliliit na ngipin. Ito ay kadalasang ipinapartner sa kutsara. Okay, Lia, maaari mo bang basahin ang kahulugan ng baso? Baso. Ito ay isang uri ng kasangkapang pang-inom. Sa isang cover, ang baso na may 3/4 na tubig ay inilagay sa bandang itaas ng nakatihayang kutsara. Okay, ang baso ay isang uri ng kasangkapan na ito ay ginagamit natin sa pang-inom. Okay, maaari mo bang basahin ang sabay-sabay ang kahulugan ng pinggan o plato? Pinggan o plato ay isang uri ng kagamitang pagkain. Ito nilalagay ang pagkain. Meron itong gawa sa kristal, porselana at plastic. Inilagay ito sa gitna ng placemat. Okay. Ito naman ang kahulugan ng servilleta. Okay, maaari mo bang basahin ang sabay-sabay? Servilleta ay isang kagamitan na ginagamit sa pamahiran. Meron ito Meron gawa sa tela at makapal at malambot na papel. Inilagay ito sa kaliwang bahagi ng plato kasama ng tinidor. Ngayon mga bata, aking ipapakita sa inyo. ang mga wastong hakbang sa pag-aayos na kapagkainan. Ang unang gagawin ay punasan ng maigi ang mesa. Sir, gagamit pala teacher ng spray. Opo, para maging malinis ang ating mesa. Pangalawa naman ay maglagay ng mantel o placemat sa lugar ng bawat tao kakain. Ito ay tinatawag na one cover. Ito mga bata ang placemat. Pangatlong hakbang naman ay maaari mo bang basahin? Ilagay ang nakatihayang plato sa gitna ng cover na may pagitna isang pulgada mula sa gilid ng mesa. Ilagay ang sa May sukat pala siya talaga, teacher. Opo, para maging maayos ang ating paglalagay ng plato. Okay, pang-apat naman ay maaari Sa kanang bahagi naman ang kubyertos na nakatihaya. Ang panglima naman, Tia, maaari mo bang basahin? Ilagay naman sa kaliwang bahagi ng plato at tinidor na nakatihaya. Panganin, Ace, maaari mo bang basahin? Ilagay naman sa kaliwang bahagi ng plato at tinidor ang servitilla o table napkin. Ay, servilleta pala, teacher. Alo, teacher, Okay, ano ko? servilleta. Servilleta. Okay, very good. Ito ay servilleta or tissue or table Napkin. Okay, ang pang-pito, maaari mo bang basahin, Tia? Sa bandang itaas, ilagay ang baso na may 3/4 na tubig. Sa bandang itaas. Lagyan ng tubig na 3/4. Kailangan hindi masyadong puno upang maiwasan ang pagbasa sa ating placemat.
Basahin na sabay-sabay hanggang huli. Gawin ito sa iba pang cover. Bigyan ng sapat na pagitan upang makakilos ng maluwag at maayos ang mga kakain. Okay, naunawaan ba mga bata ang mga hakbang na wastong paghahanda ng ating hapagkainan? Opo! Okay, ngayon, handa na ba kayo sa ating activity? Opo! Ito ang unang pangkat at ito naman ang pangalawang pangkat. Ngunit bago yan, ito ang mga kaligtasan sa paghahanda ng hapagkainan. Okay, mari mo bang basahin ang unang bilang? Dapat dahan-dahan sa paghawak sa mga gamit. Okay, pangalawa. Ikalawa, siguraduhin maayos ang pagkakahawak ng plato at baso upang hindi ito mabitawan at mabasag. Okay, panghuli, basahin na sabay-sabay. Siguraduhin malinis ang kamay bago humawak sa mga gamit. Okay, lagi niyong tandaan ito ang mga bata upang maging maayos ang ating pag-ayos o paghahanda ng ating hapagkainan. Naunawaan ba mga bata? Opo! Okay, ito ang ating pamantayan. Okay. Lia, maaari mo bang basahin ang ating pamantayan? Pamantayan, nasunod ang mga wastong hakbang o proseso sa pag-aayos ng hapagkainan. Hindi magulo ang pagkakasalansa ng mga gamit sa hapagkainan. Organisado ang pagkakaayos ng hapagkainan. Okay, para sa ating pangkat. Thank you, teacher. Bago yan, Lia, maaari mo muna basahin ang panulit sa oral. Pangkat una, panuto, basahin ng mabuti ang mga wastong paraan o hakbang sa paghahanda ng mga hapagkainan at Okay, Lia, maaari mo bang basahin ang panuto sa unang pangkat? Pangkat una, panuto, basahin ng mabuti ang mga wastong paraan o hakbang sa paghahanda ng hapagkainan at pagkatapos ay gawin at sundin ang mga hakbang sa paghahanda ng hapagkainan sa almusal. Okay, unang pangkat, naunawaan ba rin yung inyong panuto? Opo! Okay, para sa pangalawang pangkat, maaari mo bang basahin, Ace? Basahin ng mabuti ang mga wastong paraan o hakbang sa paghahanda ng hapagkainan at pagkatapos ay gawin at sundin ang mga hakbang sa paghahanda ng hapagkainan sa pananghalian. Okay, naunawaan ba ng pangalawang pangkat ang panuto? Opo! Okay, maaari na kayong magsimula. Bigyan ko lamang kayo ng 5 minutos. Teacher, tapos na po! Okay, aking tingnan, huwag yung mabang gawa ang tamang pag-aanda ng hapagkainan. Okay, para sa unang pangkat, nakakuha kayo ng 15 puntos at pati na rin ang pangalawang. Yay! Dahil lang inyong sarili ng ang galing-galing plak. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ang dali-dali! Sige, game. Okay, ngayon mga bata, ay magkakaroon kayo ulit ng activity. Okay, Lia, maaari mo bang basahin ang panuto? Ang panuto, pagkakamali ng hanay A sa hanay B ukol sa mga wastong pag-ayos at paggamit ng mga kubyertos. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sabit ng papel. Naunawaan ba mga bata ang panuto? Opo! Tapos
pangalapo ay letter E. Ito ay nilalagay sa gitna na place mat. Sa pangalawang dila naman is Baso po ay ang sagot letter D. Ito po ay kasangkapang ginagamit sa pag-inom. tama. Sa pangatlo naman na dila, Kutsara. Hindi po, ginagamit sa pagsubo ng kanin. tama, ang kutsara ay ginagamit sa pagsuklo na kanin. Sa pang-apat naman is Teacher dito, letter C. Gamit na pamalit na panghiwa sa matigas na pagkain, teacher. tama, ang tinitor ay gamit sa pamalit ng pag-iwat ng matigas na pagkain. Okay, sa panghuling dila naman is Next na po, letter A. Ito ako lang nilalagay sa mesa. tama. Akin natin tingnan kung paano yung mga salitan. Okay, tama. Sino ang nakakuha ng mataas na marka? Teacher, Okay, very good. Dahil dyan, bigyan yung inyong sarili na 5 palakpak. Ngayon mga bata, ay magkakaroon kayo muli na panibagong activity. Maaari niyo bang basahin na sabay-sabay? pumili ng pag-aanda ng mapagkainan pagkatapos sa ito ang sulat ng maraming kailangan sa pag-aanda ng mapagkainan. Pag-aanda ng mapagkainan sa alusal, pag-aanda ng mapagkainan sa pamamagitan. Maaari na kayo ang simulan. Teacher, tapos na po. Tapos na ba mga bata? Opo. Okay, aking tingnan kung tama ang maayos ang inyong paghahanda. Okay, magaling. Kayo ay nakakuha na 15 puntos. Bigyan ng inyong sarili na 5 palakpak. Ngayon mga bata, Wala pa, Jess. maaari nyo na ligpitin ang mga plato, ang mga kagamitan sa tigil. Tapos na ba mga bata? Opo. Ngayon ay magkakaroon kayo ng technique pagsusulit. Anong gawin niya? Okay, maaari mo bang basahin niya ano? Paluto, basahin yung susunod at sulat sa papel na pagkakasunod-sunod ng paganda ng mapagkainan. Naunawaan ba panuto mga bata? Opo. Okay, ulit ko lamang kayo ng 5 minuto upang sumulit. Teacher, tapos na po. Tapos na ba mga bata? Opo. Okay, maaari na kayo makipagpalitan sa inyong katabi. Okay, tingnan natin kung tama ang inyong mga kasabitan. Sa unang bilang, Tia, maaari mo bang basahin? Maglagay ng pastel o placemat sa lugar ng bawat tao na kain. Ito ay tinatawag na wet cover. Turo siya teacher. Tama, ito ay ang pangalawa. Paghahakbang na paghahanda ng ating mapagkainan. Pangalawang bilang naman is Sana paragi naman ang pagbetos ng ating teacher. Yung ano po na yun, yung hakbang na yun ay pang-apat na ninyo. okay, tama. Ito ay ang ating pangatang na hakbang. At sa pangatlong bilang naman, Tia. Sa bandang taas, ilagay ng baso na may keyword ng tubig. Kapito po yung teacher na Tama, ito ay ating ikapito hakbang sa paghahanda ng ating mapagkainan. Okay, sa pang-apat naman is Ilagay ang kagayang plato sa gitna ng cover na may pagitan sa pulgada sa gilid. Mula sa gilid ng mesa, teacher ka tumakbang. tama, ito ay ang ating pangatlo hakbang. Sa panglima naman, Tia. Nasa ng maigi
po itong hakbang. Tama, ito ay ang ating pang-huling hakbang. Sa pang-pito naman, Tia. Ilagay naman sa kaliwang bahagi ng plato at tibol ang servilleta o tibol natin. Sure, ikaanin na ang po ito. Tama, at sa pang-huling bilang naman, Ilagay naman sa kaliwang bahagi ng plato ang diligagan na ating kaya. Teacher, panglimang hakbang po. Tama. Sino ang nakakuha ng mataas na marka? Teacher! Okay, very good. Bigyan niyo ang inyong sarili ng 5 palakpak. Okay mga bata, para sa inyong tandang aralin. Maaari niyo bang basahin ng sabay-sabay ang panuto? Paluto! Iguhit sa parang paper ang inyong paghahanda ng mapagkainan sa inyong tao.